Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Si Victor Wembanyama ay nagkaroon ng isa sa pinakamatagumpay na rookie season sa kasaysayan ng NBA at si Paul George ay humanga sa kanyang nakita. Sa podcast P with Paul George, sinabi ng star ng Los Angeles Clippers na ang laro ni Wembanyama sa pagtatapos ng season ay dapat ikatakot ng buong NBA. Ang paraan sa pagtatapos niya sa season, sa tingin ko nakakatakot iyon para sa liga, sabi ni George. Dahil sa nakikita ko ang paraan sa pagtatapos niya sa taon ay ang momentum na kailangan niya sa pagpasok sa summer. Hindi pa handa ang mga tao para sa lahat ng dala niya at sa kanyang mga talento. Sabihin mo, kung meron kang isang Chris Paul o isang Rajon Rondo, mga taong alam ang basketball at alam na ang taong ito ay 7'5", na tulad ni Wemby, pumunta ka doon, itatapon ko ito ng mataas hanggat kaya ko. Kunin mo at i-dunk mo. Isang taong uupo at ipapaliwanag sa kanya ang laro ng ganito, patuloy ni George. Kung i-front ka nila, mag-spin ka lang, nandyan na ang bola. Wala siyang ganitong uri ng personnel sa paligid niya upang gawin iyon. Bagaman si Rajon Rondo ay nagretiro na, may potensyal ang San Antonio Spurs na makuha rin si Chris Paul. May team option si Paul na nagkakahalaga ng $30 million para sa 2024-25 at hindi inaasahang kukunin ito ng Golden State Warriors. Maaaring i-trade siya bago ang deadline sa June 28 o hayaang maging free agent. Ang presensya ng isang pure point guard tulad ni Paul sa team ay tiyak na makakatulong kay Wembanyama na nagningning bilang isang rookie sa kabila sa hindi magandang sitwasyon. Ang 20-year-old na player ay nag-average ng 21.4 points, 10.6 rebounds, 3.9 assists, 1.2 steals, at 3.6 blocks bawat laro noong 2023-24 season para manalo ng Rookie of the Year at magtapos na runner-up sa Defensive Player of the Year. Sa kanyang last 10 games ng season, nag-average si Wembanyama ng napakagandang 26.1 points, 12.2 rebounds, 6.1 assists, 1.1 steals, at 4.1 blocks. Sa panahong iyon, nagkaroon siya ng isang 40-point, 20-rebound outing laban sa New York Knicks at isang 30-point double-double laban sa Denver Nuggets. Sa madaling salita, siya ay kahanga-hanga. Kung manatiling malusog si Wembanyama, maaari tayong makakita ng marami pang laro tulad sa mga iyon sa susunod na season, lalo na kung maikutan siya ng Spurs ng mas maraming talento. Sa kabutihang palad para sa kanila, mukhang hindi sila mahihirapan na makuha ang mga players na pumunta sa San Antonio. Salamat sa Frenchman. Lahat ng free agent at veteran guard ay gustong maglaro kasama si Victor Wembanyama. Sa kabila sa tagumpay ng Spurs noong Tim Duncan era, ang San Antonio ay hindi kailanman naging pangunahing destinasyon para sa mga free agent. Mukhang nagbago na ito ngayon sa kabila sa team na nagtapos lamang sa 22-60 noong nakaraang season. Ayon sa NBA draft expert na si Jonathan Givony, na nagsiwalat na ang lahat ng free agent at veteran guard sa merkado ay gustong maglaro kasama si Wembanyama. May potensyal si Wembanyama na mapabilang sa mga great players sa kasaysayan, kaya't hindi mo masisisi ang sino man sa pagnanais na maglaro kasama siya. Gusto ni George na makuha ng Spurs ang isang dynamic 4 o 5 na napapabuti ang mga centers at nakakapag-stretch ng floor. Wala akong nakikitang notable na profile sa merkado ngayon, ngunit maaari silang mag-trade para sa isang player. Isang ulat ang nagsabi na handa na ang Spurs na manalo ngayon kasama si Wembanyama, kaya't maaari mong asahan na magiging agresibo sila ngayong off-season. Mayroon silang halos $20 million sa cap space para gamitin sa mga free agent at dalawa sa top 10 picks sa 2024 NBA draft sa 4 at 8 na maaari rin nilang gamitin sa mga trade. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang star ng Boston Celtics na si Jaylen Brown ay humingi ng tulong sa mga tagahanga upang mahanap ang isang singsing na nawala niya sa NBA Championship Parade ng team. Sa isang post sa Instagram, sinabi ng NBA Finals MVP na nag-o-offer siya ng isang malaking gantimpala para sa sinumang makakakita ng singsing at lalapit para ibalik ito. Ang singsing ay tila isa sa mga ginawa ni Brown upang ipagdiwang ang kanyang 7 Use sportswear brand. Nagdiwang ang Celtics sa kalye noong Sabado upang gunitain ang kanilang tagumpay sa finals laban sa Dallas Mavericks sa 5 laro. Tulad ng inaasahan, ito ay isang masiglang selebrasyon habang ang mga tagahanga at players ay nagdiwang sa ika-18th title ng prangkisa. Si Brown ay kinilala bilang pinakamahusay na player mula sa serye.
nag-average siya ng 20.8 points, 5.4 rebounds, 5 assists, at 1.6 steals laban sa Dallas. Kung sakaling hindi muling matagpuan ang singsing ng 3-time All-Star, hindi ito magiging problema dahil papasok na siya sa unang taon sa kanyang L5-year contract na $286.2 million na extension sa Boston. Dahil papasok na siya sa unang taon sa kanyang 5-year contract na $286.2 million na extension sa Boston. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang USA Men's Basketball Team ay makikipagkompetensya sa Paris Olympics ngayong summer na may roster na binubuo ng ilan sa pinakamalalaking stars ng NBA. Magsisimula ang exhibition games sa July 10 at ang Olympic action ay magsisimula sa July 27. Pag-usapan muna natin ang schedule sa paglalaro ng Team USA sa Paris Olympics, ang mga petsa sa kanilang exhibition games sa Las Vegas, at ang mga players sa US roster. Team USA exhibition schedule. Ang training camp para sa Team USA ay gaganapin sa Las Vegas bago ang mga exhibition matchups laban sa Canada, Australia, Serbia, South Sudan, at Germany. Narito ang buong exhibition schedule ng Team USA. July 10, kalaban ng Canada. July 12, kalaban ng Australia. July 14, kalaban ang Serbia. July 16, kalaban ang South Sudan. July 18, kalaban ang Germany. Magsisimula ang men's basketball action sa July 27, isang araw matapos ang opening ceremony sa Paris na may 12 country na magkokompetensya sa initial group phase. Ang Team USA ay maglalaro sa Group C laban sa Serbia, South Sudan, at ang mananalo sa Puerto Rico qualifying tournament. Ang top 2 finishers sa bawat group, kasama ang dalawang pinakamahusay na third place teams, ay papasok sa final phase. Isang single elimination 8-team tournament para determine ang gold, silver at bronze medals. Ang group phase games ay lalaruin sa Pierre Mauroy Stadium sa Lille, France. Ang quarterfinals, semifinals at finals ay gaganapin sa Bercy Arena sa Paris. USA Olympic roster. Ang USA men's basketball roster ay binubuo ng 12 NBA players at may kabuuang 10 Olympic gold medals. Si Kevin Durant ay 3 beses na gold medalist. Si LeBron James ay ang all-time leading scorer ng Team USA at 2-time na gold medalist. At sina Bam Adebayo, Devin Booker, Anthony Davis, Jrue Holiday at Jason Tatum ay pawang mga gold medal winners. Ito ang roster nila: Bam Adebayo, Miami Heat; Devin Booker, Phoenix Suns; Stephen Curry, Golden State Warriors; Anthony Davis, Los Angeles Lakers; Kevin Durant, Phoenix Suns; Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves; Joel Embiid, Philadelphia 76ers; Tyrese Halliburton, Indiana Pacers; Jrue Holiday, Boston Celtics; LeBron James, Los Angeles Lakers; Kawhi Leonard, LA Clippers; Jason Tatum, Boston Celtics. Sa kabuuan, ang US na magdadala ng 12 NBA All-Stars ay may 4 na NBA MVPs at 6 na NBA champions sa Paris. Sa kanilang daan sa gold medal, ang isa sa mga banta sa kanila ay ang Canada na siyang binubuo rin ng halos NBA players na sina Nickeil Alexander-Walker, Timberwolves; RJ Barrett, Raptors; Khem Birch, former NBA player; Oshae Brissett, Celtics; Dillon Brooks, Rockets; Luguentz Dort, Thunder; Shai Gilgeous-Alexander, Thunder; Mfiondu Kabengele, former NBA player; Trey Lyles, Kings; Jamal Murray, Nuggets; Andrew Nembhard, Pacers; Kelly Olynyk, Raptors; Dwight Powell, Mavericks; Andrew Wiggins, Warriors. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.